Hello, what's up? This is Cotman back again for another unboxing video. Today, Idol P55 4G. So, ito muntik na ako rito mali kasi yung bibili ko na nakaraan, Idol 55 5G, bibigay ko sana sa family member. But, turns out na, sabi ko, bakit mas mura ito? Yung pala mayroong 4G version. Hindi ko kasi nabalitaan na magkakaroon pala ng 4G version nito. And, buti na lang medyo binasa ko kasi nagtaka talaga ako bakit sa pricing. So, medyo confusing lang minsan. Pareho sila ng box, pareho ng itsura. Yung pala, walang 5G ang isa. Okay, kaya mura. So, make sure na basahin nyo maigi yung binibili nyo sa Lazada or sa Shopee, okay? Naghahanap ba kayo ng mura, legit, at talagang gumagana ng Windows 10 Pro key? Yes, dito po sa license key na to, pwede nyo na pong i-upgrade din from Windows 10 to Windows 11, or you can use this mismo license key sa Windows 11 din if you want. Yes, this is the Microsoft Windows 10 Pro OEM key Global, galing mismo kay SCD Key. Yes, this is SCD Key na website. Type nyo lang po scdkey.com, and dito sa price na to, pag ginamit nyo ang aking promo code na QK25, mababawasan pa po ito. Itong $22 na mura na nga, mababawasan pa siya ng 25% off. What you can do, pag okay na, click nyo lang po buy now, yun, and then type the code QK25, click natin apply. From $22, tandaan nyo, magiging $16 na lang. Look at that, oh, yun ang discount. That's 946 na lang po. So, ang laki po na matitipid nyo rito. Meron na kayo agad na Windows key. Now, kung sure ka na rito sa price na to, you can go for submit order. Click nyo lang po itong submit order na to. And then, pili po kayo ng inyong mode of payment. Mint, Pay, Google Pay, 0% fee po sa Google Pay, PayPal, Alipay, NeoSurf, Visa. Click nyo lang po itong buy with GPay. Okay? Click nyo na po yan. Dadaling kayo sa Google, siyempre magsasign in kayo. And once na nakapagbayad na kayo, click nyo lang po yung account nyo sa taas. I'm pretty sure nakalagin naman siguro kayo. User Center. And then, punta lang po kayo sa inyong purchase orders. Click nyo lang po ito, purchase orders. Copy nyo lang po rito yung purchase order nyo. Nandito na sigurado yung key. And after that, punta na po kayo sa inyong PC or laptop, Windows 10 or Windows 11. At sundan nyo lang po kung paano i-activate yung Windows 10 or Windows 11 na laptop and PC nyo. After nyo makopya ang inyong license key, pumunta lamang sa search, hanapin sa settings ang Windows Activation, open, click change product key, ilagay ang license key na nakuha, click next, at boom, open Windows PowerShell, type slmgr.vbs /xpr and click enter. At lalabas ang the machine is permanently activated. So again, if you're looking for affordable license key from Windows 10, Windows 11, kahit mga AAA games nyo, Microsoft Office, available po rito kay SCD Key. Yes, ang dami po nilang selection. Click nyo lang po yung link sa video description. Okay na po kayo doon. Alright, balik tayo sa regular programming. So this one is 4,600 ang bili ko. Okay? So, yung 5G version kasi nasa 6,000, 5,500, something like that. Tapos umikot ng 6,000. So, dagdag ka ng a few thousand, 5G na. But if not, kung okay lang sa'yo na 4G, ito po yun, na part. Okay? Again, nabili ko ito ng 4,600 pesos. I hope mabili nyo rin itong upcoming na February 2 sale ng mas mababa pa, 4,000, 3,500. I will be happy for you pag nabili nyo po ng ganun. But anyway, diretso na tayo sa unboxing. This is the Idol P55 4G version. At ito po ang expectations sa specs. So ito po ay merong 128GB na storage at totoong 8GB lang. Hindi po ito 24GB ha. Huwag po kayong papahype dyan sa part na yan. Nawiwili na kasi, siguro dami na kasi nauuto ng mga Pinoy na kapag nilagay nila yung ganitong configuration ko, no, na virtual RAM 16GB, nagiging 24GB. But yung totoo po is 8GB lang po ang RAM niyan ha. Virtual memory lang po yung 16. Virtual means hindi po totoo, hindi physical, fake. Okay? Although may gamit pa rin naman yan pero hindi for heavy use. Okay? So 8GB lang po ang RAM niyan, 128GB ang storage, 50 megapixel na primary camera. Ito, basahin natin sa likod para sure. 5,000 mAh na battery, 8 megapixel yung selfie cam. Android Go lang po ito ha. Android Go, that means light lang yung kanyang Android version. 4G lang po ito of course with OTG, fingerprint sensor. 90Hz in fairness. 90Hz screen refresh rate, 6.6 inch punch hole display. Sabagay, hindi na rin naman makatarungan ngayon kung kahit budget smartphone, wala man lang 90Hz screen refresh rate, no? So, goods. And of course, CPU niya or chipset is Unisoc T606.
Kung handa na kayo, bubuksan na natin ito. Meron pa palang isa. Oop. Buksan na natin. Ito na. Oh, yun. So, yun na nga. So, tatabi muna natin itong si phone. Saglit. Tingnan ko muna kung ano yung makasama sa box. Para hindi na natin mamaya balikan. May pangsundot, of course. Di mawawala yan. Sound literature. Warranty policy. Aha! Meron. Good. Meron po tayong jelly case na transparent. USB Type-C na charging cable and data cable. Aba, may freebie earphones. Hindi na masama. Para sa isang budget smartphone. Buti pa yung mga budget smartphone, no? Nakakapag-produce ng freebie earphone. Yung mga mamahalin na sa 50,000 pataas. Wala man lang. Iba nga na, wala pa yung charging brick. Okay, this one has 18 watts charging speed. Okay? Yun. So, ito po mga kasama sa box. Yan. So, yan ang expectations nyo. Pag binili nyo, 4,600 pesos po ito. At least, dun sa price na nakuha ko. I hope pa rin na makuha nyo na mas mura. Okay? So, buksan natin to. Tanggalin na natin ang suspense. Whew. Uy, likod ng camera. Ang cute, oh. Nakita nyo yung guhit? Guhit. Parang scratches na metal. Yes, so hindi naman, I hope, hindi nga siya fingerprint smudge magnet. Bagya, pero not really fingerprint smudge magnet. So, nakalagay po rito, designed by ITEL Power. Oh, ay, may rainbow effect, ha? May pa-rainbow effect. And of course, camera. Dalawa po camera niya, pero isa lang po yung totoong magagamit natin dyan. Tapos, dual flash, pero hindi siya dual tone. 50 megapixel AI camera. May nakalagay palang may nakalagay pang plastic. Pero hindi ko natatanggalin yan. Siguro kung sino lang makakabili nito, siya na magtanggal. Ang ganda lang talaga ng finish niya, no? Yes. Not bad. Maganda. Sa gilid, andito yung ating power button and possibly the fingerprint sensor, the volume rocker. Yes, flat edge po siya. Hindi rin naman sharp. Dito lang medyo sharp ng konti sa part na to. Pero sa side na ito ng display, hindi siya masyadong sharp. So, yeah. May jelly case naman, don't worry. Sa taas, wala po nakalagay rito. So, walang noise cancellation or anything. Dito sa kaliwa is yung kanyang SIM tray slot. Okay, so buksan natin. Silipin na rin natin. Diretso na. Saka ko nalalagyan ng SIM card pag gagamitin na talaga. So, ito ay may dedicated micro SD card slot. That's good. So, dual SIM na nano and dedicated micro SD card slot. So, expected na naman natin na supported nito ang Dito SIM card. Lahat naman ng official release dito is supported na ng Dito SIM card. Yes, official release naman po ito sa Pilipinas. Sa taas, ayun, may napansin ako. Ayun, medyo may kalakihan yung ear speaker niya. So, hopefully, dual speaker to kahit paano, no? And then, sa baba, nandito po yung kanyang headphone jack, main microphone, the USB Type-C, and the speaker grill. Turn on natin for the first time. So, I'm assuming that, punch hole nga siya. Punch hole. Sabi Android Go ito. So, expect natin. Light Android version lang to. And since Android Go, dapat sana, hindi pa naman natin nakikita. So, sana, wala naman bloatware. Kung meron man siguro, 1, 2, 3, konti lang yung bloatware. Huwag naman sana marami. But anyway, setup ko muna. Saglit, then balikan ko kayo, okay? So, medyo nakapag-test na tayo and chinek ko yung mga bloatware niya. Actually, inaano niya ako kung gusto ko i-install to. Meron actually siya mga movie box H and so on and so forth. So, yun po yung mga bloatware na inaalok niya kung gusto nating i-install o hindi. Pwedeng oo, kayo nang bahala dyan sa part na yan. Pero, sa other part naman ng story niya is may konting bloatware, games, Carl Care, pero hindi naman ganun karami. So, Android Go. Yung nakikita nyo yung iba dyan, yung mga pang-test na app, siyempre ako na naglagay niyan, hindi natin tatawag yung bloatware yan kasi gagamitin ko talaga yan. At ako ang nag-install niyan. So, siguro sa bloatware na part, hindi ganun ka-grabe naman. Okay naman, very acceptable naman yung bloatware. And of course, madali naman din tanggalin yan. Siguro, pakitaan ko na rin kayo ng video, gawa ko ng video kung paano tanggalin yun. Yung mga safe tanggalin ng mga safe. Okay, ulitin ko lang. Mga safe tanggalin ng mga bloatware. And of course, tinry na natin siya sa CPU throttling test. Ito na. Pakita ko lang sa inyo. Initial pa lang naman po ito, ha. Huwag nyo po munang i-judge yung kanyang total performance. Ito ay initial pa lang. So that means pwede pa magbago since galing pa lang naman siya sa unboxing. So nakita natin ang kanyang performance sa 15 minutes pa lang po. 15 minutes po. Sa detalyadong review, yung second video nito is 60 minutes talaga. Kasi syempre, wala naman naglalaro ng 15 minutes lang tapos okay na. Usually, kung gamer ka talaga or mahilig ka maglaro or something or medyo heavy user ka, hindi 15 minutes lang ang gugugulin mo sa smartphone mo. So, pero initially 15%, 15 minutes 122 ang gips niya. So, may kababaan ng konti, yes.
Mababa talaga yan, not for gaming. Kung i-translate natin sa actual na usage, stability is wow. Wow sa stability eh. Almost 97%, no? Hindi nakalagay dito, but looking at that, ang stable niya kung sa stable. And max temperature is 40 degrees Celsius lang. So not bad, di ba? And then, sa Antutu, pakita ko na rin mabilis. Again, pwede pa itong mabago sa detalyadong review o full review. For now, ito lang muna ang papakita ko sa inyo. Initial test pa lang naman po ito. Okay? So, ito po nakuha natin, 236,000. And ang baba po ng kanyang GPU performance. That means medyo expect natin pag ganyan ng GPU, mababa, low settings lang mostly sa game. At best na malamang yung medium settings. But to be sure, low settings lang yan sa games. 23,000 lang eh. Oh. Hindi mo lang umabot sa kalahati ng CPU. Kung napapanood nyo, nasusubaybayan yung panonood dito sa mga detalyadong review ko, para masabing gaming ang smartphone, dapat doble ang performance ng GPU versus CPU. Okay? Dito, hindi man lang umabot ng 50% si GPU. And then sa camera, lipat tayo bago natin tapusin to. Front and back, both 30 FPS lang na 1080p yung supported po niya ha. And ito po yung mga nakuha natin mga shots na quality. So, ito po yung sa video. Rear camera po ito. So, ito po ang kanyang rear camera. 1080p at 30 FPS lang din po ang kanyang max. Kamusta naman? Tingnan natin yung focus kung mabilis. Oh, focus. 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 Okay, focus. 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 Oops. Yan, focus. So, okay din. Hindi kaabilisan yung focus, pero okay, at least nakaka-detect talaga siya. And may nakikita ako sa kanyang face detect dito sa screen niya habang nagre-record. So, okay na rin. And yes, of course, wala pong EIS dito or OIS. Kamusta naman yung microphone? Okay ba sa inyo? Not bad sa rear camera. Very usable naman, pero again, nothing to be impressed about. Ito naman yung sa front camera para may idea din kayo. Hello, what's up? So this is the front cam and 1080p at 30 fps lang po ang maximum niya. Kung sa quality naman, it's not really the best. Usable, yes. Usable, pero medyo hindi naman super low light dito ngayon kasi bukas ang mga bintana and bukas din dito yung bintana. So, hindi siya super low light, pero for some reason, medyo grainy. So, medyo hirap siya sa low light. Pero in fairness naman, okay pa rin naman siya. Very usable. Again, usable yung word ha. Hindi po siya impressive or anything. Usable lang. And kamusta kaya yung mic, yung quality? Iyon. So, medyo may slight lang na may konting sharpening, pero medyo aggressive yung sharpening, no? Hindi pala konti. Aggressive ng konting yung aggressive yung sharpening, sorry. Yeah. Yan po yung sa front camera. Medyo aggressive yung sharpening niya. Pero again, overall, kung sa social media nyo lang naman i-upload like Facebook, usable, very usable po. Okay na po, ready na po siya. And ito naman po yung selfie camera. So ito, normal photo shots, medyo aggressive naman yung kanyang beautification. Binubura niya yung mga pekas-pekas ko or mga butlig-butlig ko sa mukha. So yan. Masyado niya akong binutify, pinakinis niya ako masyado rito. And yung kulay ko medyo unnatural, medyo pinaputi niya ako bahagya. Maitim po ako sa buhay. Ito naman, yung portrait mode niya. Medyo okay yung portrait mode niya kasi kahit paano, nandun yung details. Kaso nga lang, medyo nagmukha naman akong kinulayan ng Crayola or something na parang naka-painting. So, yan. And, yes. Pagdating naman sa edge detection, medyo, alam niyo na, medyo konti doon, no? What do you call this? Artificial yung kanyang edge detection. Tapos yun, nakita nyo yun sa microphone. Dapat yung microphone, malayo po yung microphone na yan eh. Pero for some reason, medyo napalinaw niya rito. And then, doon yung cut. And yung cut, artificial. Pansin nyo, yung cut nung blur, medyo artificial. Nagkaroon ng gap, nag-jump dito. Pero, kung zoom out naman, hindi naman masyadong halata yun. Just nitpicking lang naman. And again, this is just around 4,600 pesos ha. So, ilalagay natin yung expectation natin. So, overall, kung ito ay 4,600 pesos, ito yung quality, acceptable. Okay? Hindi impressive, walang ka-impress sa kuha niya, pero very much acceptable naman. Lalo kung social media nyo lang naman ipopost. Nakaka-detect pa rin naman siya kahit paano ng i-blur niya, ika nga, yung depth sensing niya. Another portrait shot, so medyo okay actually dito.
Slightly lang na binura niya yung balat ko doon, yung mga butlig-butlig, hindi nakita, yung mga butas-butas na mukha. And then, medyo ano dito, no, nag-halo effect. So, yun. Again, very acceptable, pero hindi po siya impressive. And sakto lang naman yun. Kung tutusin, sakto yun sa price tag niya o sa babayaran nyo. So, yun po yung sa camera niya. Again, both 1080p sa video and sa front and back po yun. So, ayun. As for gaming, last na to, bago natin tapusin ng video. Isang test lang sa game, siguro sa Firelight na lang, saglit. Tingnan natin kung ilan yung max FPS na kaya nyo ibigay at saka, of course, temperature. Isang lang to, mabilis lang to. Okay, jump na tayo doon. So, sa Firelight, as you can see, default settings pala po to, normal, minimal and medium settings lang sa frame rate. So, nakaset na tayo, itong display, sinet ko sa settings ng 90 Hz. So, pwede siguro natin isagad sa very high or extreme. Try natin, extreme is 120, no? Very high yata yung 90. So, set lang natin sa very high. Useless na ilagay natin sa extreme kasi hanggang 90 Hz lang naman to. So, very high, I suppose kaya niya siguro nung mag 90. Kaya ba very high 90? Anyway, minimal yon. And bright, set natin, then go. So, 60 lang siya, no? So, set kaya natin sa extreme na lang din. Baka ngayon ang kailangan. Extreme. Ayun. Hopefully makit siya ng more than 60. Focus tayo ngayon sa game. Currently naglalaro tayo ng 50 to 70. Medyo playful yung FPS FPS jump 70 ngayon, 60. And again, lowest tayo sa graphics, naka-extreme naman tayo sa FPS. So far, playable naman, pero pansin nyo yung quality nung quality ng graphics, medyo may kanto-kanto, no? So, naka-off ang anti-aliasing yan. Hindi kakayanin siguro. Temperature currently nasa 35 pa rin naman. So, low lang yung temperature niya. Hindi ko pa nakikita ng something medyo palitan natin itong baril natin, yung pag walang masyadong nangyayari, nakaka-90 naman tayo, nakaka-90 FPS tayo dito kung wala masyadong nangyayari. Pero pagka medyo naglilipat-lipat ako ng floors at saka yun nga, medyo active ako, is bigla siyang bababa ng 60 to 70. Pag lumilipat ako ng rooms, nabalik siya sa 60 lang. So far napapansin ko. Pero in fairness, kaya niya ang 90. But then again, sa graphics, sa mga masaselan dyan, nakita nyo medyo kitang-kita yung mga kanto-kanto ng ibang mga parts ng character, and even sa mga nasa paligid, medyo kita natin yung kanto-kanto, ika nga. May kiraban. So far okay, medyo yung pinakamababa na 60, pero wala naman ako na-encounter na frame drop. Sa ngayon, smooth pa rin siya kung tutuusin. Smooth pa rin naman. Walang frame drops. Yung frame drops na parang natigil yung character, wala. Pinakamababa niya again 60. Pero most of the time nag-stay naman tayo around 80 to 90, which is good sign. And temperature, makita tayo ng bagya sa 40 degrees Celsius. And para sa mga hindi naniniwala dyan sa app, kasi daw app yan. Well, ito naman yung check natin yung highest nya. So yeah, 43 degrees Celsius. So tama naman, di ba? So accurate naman yung app. Kasi alam niyo kung bakit mas maganda yung app mismo ang natin. Ang chine-check natin for temperature. Kasi yung thermal sensor niya naka-direct mismo, katabi mismo nung battery.
So that's why mas accurate talaga yung app. Provided na siyempre walang bug yung app. Pero ito, just in case lang, gusto niyo itong magkaroon din ng ganitong ng temperature, either thermostats ang gamitin nyo, may video po ako nito, iba ko sa video description, or itong app na to, hindi to kailangan ng advanced usage na. Itong temperature lang kailangan nyo. Pwede nyo pong i-download yan. Gamit itong, hanapin nyo lang itong app na to. Okay? Pero nakita nyo naman, kahit naman sa actual na sa test, lumabas 43 pa kanina. So ito, hanapin nyo ito, CPU temperature monitor. Papakita ko lang sa inyo. Ayan, itsura niyan. Yan po itsura niya. CPU monitor temperature. Yan. Yan i-download nyo and then approve nyo lang yung kanyang floating widget na part para makuha nyo ito, ma-achieve nyo itong temperature. Nabubudol na ako. But anyway, so sa observation ko habang naglalaro, the more akong nagtatagal sa laro, the less siyang bumababa sa 60. So that means na the more siya nag-stay actually sa around 80 FPS to 90 FPS, which is good. Ibig sabihin, the more na binubugbog natin siya, medyo na siguro na-stretch na yung mga muscles ni CPU, ni chipset. So nag-stable siya bahagya sa 80 to 90 degrees Celsius, which is good, very good. And nga lang, kita nyo, nag 43 degrees Celsius siya, isang game lang po yun. So, hindi naman po overheating pa yan, masasabi, pero yun. Medyo abangan nyo lang na 43 degrees Celsius is malapit na yun sa overheating. Pero, overall, kaya niya. Yun ay in-extreme ko kasi. Pero kung hindi nyo i-extreme yung graphics, set nyo lang sa 60, hindi malamang aabot ng 43 degrees Celsius yan. Ako, sinagad ko lang naman yun. Yun ay sagad-sagarang settings ha. So, overall, si ITEL P55 4G version, this 4G version, this one, the 4G version na, hindi 5G version, okay po siya sa mga light user, light games, pwede rin naman. Nakita nyo rin naman yung stability niya sa CPU throttling test. Camera, usable, walang impressive. So, ano ba in-expect nyo? So, tama lang naman yon, yung ganyong makukuha natin as expected sa price tag niya na 4,600 pesos. Okay? So, kung interesado kayo sa detalyadong review kung saan i-test natin yung battery endurance niya, kung okay ba yung kanyang battery, so on and so forth, and mas matagal na laro, mas maraming laro, so on and so forth, and mas maraming test ng camera at kung ano pang kaya niyang gawin, abangan nyo lang, subscribe, don't forget to subscribe, like, and share. Again, this is the ITEL P55 4G or Power P55. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng video, baka mas magustuhan nyo yung detalyadong review. Mas matindi sa detalye. Mas mahaba, abot yun ng 30 to 40 minutes. Yeah, boring po rito sa channel na to, sorry. Pero I try my best naman maging informative. So, yun. Sana pasok to sa panlasa nyo. Don't forget to subscribe lang po ha. Tsaka sana iwan kayo ng like and subscribe and share. Alright? Again, this is Scott Man, ITEL P55. I'll talk to you again soon.